Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktora na nakatuon sa pangangalaga sa ating mga nakatatanda. Sa aking karanasan, isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ninyo ay ang pagkakaroon ng mahimbing na tulog. Kaya ngayon, hayaan ninyo akong ibahagi ang ilang payo na sana ay makatulong. Hindi ninyo kailangang magpalit ng unan. Hindi ninyo kailangang uminom pa ng maraming tsaa na pampakalma. At tiyak na hindi ninyo kailangan ng mga sleeping pill. Ang dahilan kung bakit hindi kayo makatulog ng mahimbing pagkatapos ng edad 60 ay maaaring magmula sa isang napakaliit na nakasanayan sa maghapon. Tulad ng kung paano kayo tumatanggap ng liwanag, kung kailan ninyo pinipiling magpahinga, at kung paano ninyo tinatapos ang inyong gabi. Ang mga bagay na tila walang kaugnayan ay may malakas na epekto pala sa natural na ritmo ng inyong katawan. Sa 4 na simpleng pagbabago lamang, ang inyong katawan ay maaaring magsimulang kusang mag-udyok ng tulog ng hindi pinipilit. Ibabahagi ko ngayon ang 4 na magagaang nagawi na tunay na epektibo. Hindi po ito komplikado, wala itong gastos, ngunit makakatulong ito sa inyo na makatulog ng mas mabilis, mas mahimbing, at itigil ang paggising ng 3:00 ng umaga. Marami na po ang sumubok nito at nagulat sila nang magsimulang maalala muli ng kanilang katawan kung paano magpahinga. Kung naghahanap po kayo ng mas banayad na paraan upang maibalik ang natural na pagtulog, samahan ninyo ako hanggang sa dulo. Dahil ang huling gawi ay maaaring magbago ng inyong pananaw sa pagpapahinga sa araw man sa gabi. Madalas nating isipin na ang pagtulog ay nagsisimula kapag humiga na tayo, ngunit sa katotohanan, ang inyong katawan ay nagsisimulang maghanda para sa pagtulog ilang oras bago pa man. At isa sa pinakamahalagang senyales ay ang liwanag. Hindi po ang liwanag mula sa inyong ilaw, hindi ang liwanag mula sa inyong screen, kundi ang natural na liwanag, lalo na ang sikat ng araw sa dapit hapon. Ang ika-4 na gawi ay ang pagpapaaraw sa hapon. Hindi po sa umaga, hindi sa tanghali, kundi sa pagitan ng 4:00 hanggang 6:00 ng gabi. Ito po ang oras na ang liwanag ay pinakamalumanay, pinakamainit, at pinakamakapangyarihan para sa internal na ritmo ng inyong utak. Hindi alam ng inyong katawan kung kailan magpapahinga ng kusa. Kailangan nito ng mga senyales, at ang liwanag ay isa sa pinakamalakas na senyales para i-on ang melatonin sa tamang oras. Kapag lumabas kayo malapit sa pagtatapos ng araw, tinatanggap ito ng inyong utak bilang senyales na papalubog na ang araw. Ang cortisol ay nagsisimulang bumaba. Ang tibok ng inyong puso ay bumabagal. At ang melatonin ay dahan-dahang nagsisimulang tumaas pagdating ng gabi. Kung mananatili kayo sa loob ng bahay buong araw, kahit na matulog kayo sa tamang oras, hindi pa rin lilipat ang inyong katawan sa tunay na rest mode. Ang melatonin ay lalabas ng huli ng ilang oras at mahihiga lang kayo ng hindi mapakali kahit na 9:00 na sabi ng orasan. Isang pag-aaral mula sa Japan ang natuklasan na ang mga senyor na gumugol ng 30 minuto lamang sa labas tuwing hapon ay may 67% na mas mataas na antas ng melatonin sa gabi kumpara sa mga nanatili sa loob. Mas mabilis silang nakatulog, mas mahimbing ang tulog, at mas kaunti ang paggising sa gabi. Lahat ng ito ay dahil sa natural na liwanag. Walang tableta, walang supplement, walang komplikadong teknik sa paghinga. At ang pinakamagandang bahagi po nito, hindi ninyo kailangan tumayo sa ilalim ng araw. Buksan lang ang bintana
Diligan ang mga halaman sa inyong beranda. Umupo sa balkonahe na may dalang libro. Maglakad-lakad sa paligid ng bahay sa pagtatapos ng araw. Kahit 15 minuto lang ay sapat na. Ang tulog ay hindi dumarating na parang reflex. Ito ay naka-schedule sa pamamagitan ng liwanag. At kung makaligtaan ninyo ang liwanag na iyon, makakaligtaan din ng inyong katawan ang pagtulog. Kaya, kung naririnig ninyo ito sa umaga, magplano po kayong maglakad mamayang hapon. Kung naririnig ninyo ito sa hapon, lumabas na po kayo pagkatapos ng video na ito. Huwag hayaang lumipas ang isa pang araw na ang inyong katawan ay kailangang matulog ng hindi tunay na handa. Kaunting liwanag lang sa tamang oras at maaari na kayong magsimulang matulog ng mahimbing muli simula ngayong gabi. Maaaring i-restart ng liwanag ang inyong internal clock. Ngunit kung ang inyong isipan ay ligalig pa rin kapag nakahiga na, kakailanganin ninyo ng iba pa. Isang bagay na mula sa loob. Isang paraan upang dahan-dahang patahimikin ang utak, pabagalin ang puso, at hayaan ang katawan na tunay na magpahinga. Ang ikatlong gawi ay ang part 7 breathing technique. Ito po ay isang natural na pampakalma na hindi nangangailangan ng reseta, walang pagpunta sa botika, walang side effects, at maaari ninyo itong subukan ngayong gabi sa loob lamang ng 1 minuto. Ang paraan na ito ay binuo ni Dr. Andrew Weil mula sa Harvard, base sa sinaunang pranayama breathing sa yoga. Ngunit ang nagpapabago rito ay kung paano nito direktang naaapektuhan ang inyong nervous system. Kapag huminga kayo papasok sa loob ng 4 na segundo, pigilin ang hininga sa loob ng 7 segundo at huminga palabas sa loob ng 8 segundo, nililinlang ninyo ang inyong stress system. Lumilipat kayo mula sa isang fight or flight na tugon patungo sa isang estado ng kalmado. Ina-activate ninyo ang inyong parasympathetic nervous system, ang kaisa-isang sistema sa inyong katawan na idinisenyo upang dalhin kayo sa tunay na pamamahinga. Kinumpirma ni Dr. Herbert Benson, isang cardiologist sa Harvard, na ang ritmikong paghinga tulad ng 5-7-8 technique ay lumilikha ng pisikal na tugon na katulad ng malalim na meditasyon. Pinababagal nito ang tibok ng inyong puso, pinabababa ang presyo ng dugo, pinabawasan ang cortisol, at tinutulungan ang inyong katawan na pumasok sa natural na pagtulog ng walang pilitan. Isang pag-aaral noong 2007 ang sumuri sa epekto ng 8 linggo ng malalim na cyclic breathing. Ang grupo na nagsagawa ng 47-8 breathing ay hindi lamang bumuti ang kalidad ng kanilang tulog, kundi nagkaroon din sila ng mas mahusay na focus, mas kaunting negatibong emosyon, at makabuluhang mas mababang antas ng stress. Wala po kayong kailangan, kundi ang inyong sarili. Humiga lamang. Ilagay ang inyong dila sa likod ng inyong itaas na mga ngipin sa harap. Itikom ang inyong mga labi. Ilabas ng buo ang hangin sa inyong bibig. Pagkatapos, huminga, papasok sa pamamagitan ng inyong ilong sa loob ng 4 na segundo. Pigilin ang hininga sa loob ng 10 segundo. Dahan-dahang ilabas ang hangin sa inyong bibig sa loob ng 8 segundo. Ulitin ito ng 4 na beses. Huwag pong pilitin ang sarili sa simula. Maaaring medyo mahilo kayo. Normal lang po iyan. Ulitin lang ito gabi-gabi. Ang inyong katawan ay masasanay at matututunan ng inyong utak kung paano automatikong lumipat sa relaxation. Ang inyong hininga, ang tanging bagay na palagi ninyong daladala. At ito marahil ang pinakamalakas na kasangkapan ninyo upang mabawi ang inyong tulog nang hindi umiinom ng kahit isang tableta. Kung nakahiga kayo sa kama at hindi makatulog,
Dahil hindi tumitigil ang inyong mga iniisip, tandaan po ninyo ito, hindi ninyo kailangang pilitin ang sarili na matulog. Kailangan ninyo lang huminga. Subukan ito ngayong gabi. Sa sandaling humiga kayo. Walang ilaw, walang ingay, walang screen, tanging ang inyong hininga. At kung tama ang ritmo, ang tulog ay darating ng kusa. At kung nagsimula na kayong huminga ng tama, ngunit hindi pa rin mahimbing ang tulog, maaaring may iba pang dapat suriin. Hindi isang bagay na ginagawa ninyo, kundi isang bagay na nalalantad sa inyo bago mismo matulog. Ang ikalawang gawi ay ang patayin ang mga device, patayin ang mga ilaw, at patayin ang ingay sa huling 30 minuto ng inyong araw. Maraming tao ang naniniwala na sapat na ang pagpatay ng ilaw para bigyan ng senyales ang katawan na matulog. Ngunit ang katotohanan, ang artipisyal na ilaw ay nalilito pa rin ang utak at iniisip nitong kailangan pa ring manatiling gising. Mga screen ng telepono, mga screen ng TV, mga fluorescent na ilaw, ang tunog ng balita o mga palabas sa gabi. Lahat ng ito ay banayad na senyales na nagpapanatili sa inyong nervous system na bahagyang alerto kahit na nasa kama na kayo, kahit na nakapikit na ang inyong mga mata. At iyon ang dahilan kung bakit maaari pa rin kayong manatiling gising ng ilang oras. Hindi dahil kulang kayo sa melatonin, kundi dahil hindi pa nabibigyan ng pahintulot ang inyong utak na mag-shut off. Pinoproseso pa rin nito ang kulay ng liwanag, mga boses, at gumagalaw na mga imahe. Hindi pa nito natatanggap ang senyales para magpahinga. Ayon sa mga eksperto sa pagtulog sa Harvard, ang pagkakalantad sa asul na ilaw pagkatapos ng 8:00 ng gabi ay maaaring pigilan ang produksyon ng melatonin ng hanggang 90%. At kung titingnan ninyo ang inyong telepono sa loob ng suli minuto bago matulog, kakailanganin ng inyong katawan ng hindi bababa sa 1 oras pa bago muling magsimulang tumaas ang melatonin. Ibig sabihin, naantala ninyo ang inyong pagtulog ng 1 buong oras dahil lamang sa isang pag-scroll. Kailangan ng inyong katawan ng isang tahimik na buffer bago ito tuluyang makapag-shutdown. Isang espasyo na walang matapang na ilaw, walang nakaka-stimulate na content, walang anumang nangangailangan ng pag-iisip, isang ligtas na lugar lamang kung saan ang inyong nervous system ay dahan-dahang makakapag-power down. Kaya subukang lumikha ng isang 30 minutong bintana bago matulog na para lamang sa katahimikan. Walang TV, walang telepono, walang malakas na musika, walang nakaka-stress na pag-uusap, gumamit ng malumanay na dilaw na ilaw. Magbasa ng ilang pahina mula sa isang papel na libro. Pakinggan ang tuloy-tuloy na tunog ng bentilador. Damhin ang unti-unting pagbagal ng inyong katawan at hayaang simulang maintindihan ng inyong isipan na sa wakas ay ligtas ng magpahinga. Hindi ninyo maaasahan na ang inyong katawan ay papasok sa mahimbing na pagtulog kung ang inyong paligid ay parang araw pa rin. Ang liwanag ay isang senyales. Ang tunog ay isang senyales. Ang mga emosyon ay mga senyales. At kung lahat ng mga senyales na iyon ay nagsasabi pa rin sa inyong utak na mayroon pang dapat gawin o alalahanin, hindi papayagan ng inyong utak na magsimula ang pagtulog. Subukan ito ngayong gabi, itabi ang inyong mga device, hinaan ang mga ilaw, panatilihing tahimik, hindi para pilitin ang sarili na matulog, kundi para payagan ang inyong katawan na pumasok sa tunay na pamamahinga ng natural at dahan-dahan. Napansin na po ba ninyo ito? May mga gabi
na hindi na kayo makatulog muli pagkatapos ng 2:00 ng umaga, kahit na akala ninyo ay maaga kayong natulog at walang nakakaalam kung bakit ito paulit-ulit na nangyayari. Ngunit ang dahilan ay maaaring nagmula sa isang bagay sa maghapon na hindi napapansin ng karamihan. Ang unang gawi ay panatilihing wala pang 30 minuto ang inyong pag-idlip o siesta. Ang gawin na ito ay tila hindi nakakapinsala, ngunit kung mali ang pagkakagawa nito, maaari nitong tahimik na guluhin ang buong ritmo ng inyong pagtulog sa gabi. Pagkatapos ng edad 60, marami ang may tendensyang magsiesta ng mas matagal sa araw dahil pagod sila. Ngunit maaari nitong itulak ang katawan sa malalim na pagtulog sa kalagitnaan ng araw, at pagdating ng gabi, hindi na nararamdaman ng katawan ang pangangailangang simulan muli ang buong sleep cycle. Isang 5 taong pag-aaral sa mahigit 3 trillion senior sa China ang natuklasan na ang mga nagsiesta ng mahigit 9 minuto sa isang araw ay may 40% na mas mataas na panganib ng paghina ng memorya kumpara sa mga nagpapahinga lamang ng 30 minuto. Mas malamang din silang magising sa gabi, mahirapang makatulog muli at makaramdam ng pagod sa araw. Hindi dahil mas mahina ang kanilang katawan, kundi dahil nasira ang kanilang ritmo sa pagtulog. Ang kwento ni Mang Karding ay isang malinaw na halimbawa. Dati po ay madalas siyang makalimot, naliligaw kapag naglalakad sa kanilang barangay at hindi kailanman nakakatulog ng mahimbing. Walang nakitang seryosong mali ang mga doktor. Pinayuhan lang siya na ayusin ang kanyang routine sa pagsiesta. Wala nang mahabang pag-idlip, walang siesta pagkatapos ng 3:00 ng hapon at mga 30 minuto lamang pagkatapos ng tanghalian. Ilang linggo lang ang lumipas, bumuti ang kanyang memorya. Mas mahimbing siyang natutulog sa gabi at bumalik ang kanyang enerhiya sa araw. Ang isang tamang siesta ay maaaring maging isang banayad na paraan ng pagbawi, ngunit kapag ito ay sobrang haba, ito ay nagiging isang nakatagong sabotahe. Kailangan ng aktisom ng inyong katawan ng pagiging pari-pareho kapag ito ay nagpapahinga. At kung nakapasok na kayo sa malalim na pagtulog sa araw, hindi na mararamdaman ng inyong katawan ang pangangailangang ulitin ang cycle na iyon sa gabi. Simulan ang pag-aayos ngayon. Hindi ninyo kailangang isuko ang pagsiesta. Mag-set lang ng alarm para sa 20 hanggang 30 minuto. Pumili ng isang silyang pahingahan o semi-reclined na posisyon. Hindi kailangang patayin ang lahat ng ilaw. Hindi kailangan ng kumot. Hindi ito ang inyong pangunahing tulog. Ito ay isang malambot na paghinto lamang upang maibalik ang lakas ng inyong nervous system. At ang pinakamahalaga, siguraduhin hindi kayo magsiesta pagkatapos ng 3:00 ng hapon, dahil pagkatapos ng oras na iyon, lahat ng biological signal ay nagsisimulang maghanda para sa cycle ng gabi. Kung aabalahin ninyo ito sa maling oras, malilito ang inyong katawan at maaantala ang inyong tunay na pagtulog sa gabi. Huwag hayaang ang siesta na dapat sana ay makatulong ay maging mismong dahilan ng pagpupuyat ninyo sa hating gabi. Kung madalas kayong magising pagkatapos ng 2:00 ng umaga nang walang malinaw na dahilan, subukang ayusin muna ang inyong pag-idlip sa araw. Dahil minsan, para mas mahimbing ang tulog sa gabi, ang kailangan ninyo lang ay isang mas maikling pahinga sa araw. 4 na bagay lang po, maliliit na bagay. Ngunit kung gagawin ninyo ito ng tama, sa tamang oras, at sa tamang paraan, magsisimulang maalala ng inyong katawan ang natural nitong ritmo sa pagtulog.
Lumabas sa dapit hapon. Ilang minuto lang ng sikat ng araw ay makakatulong sa inyong utak na maintindihan na patapos na ang araw. Umupo ng tahimik sa gabi. Walang ilaw, walang screen, walang boses, tanging malumanay na paghinga at mainit na liwanag. Magsimula sa isang malalim na paghinga. Pigilin ito ng dahan-dahan at pagkatapos ay ilabas ng marahan. Matatag na ritmo, matatag na bilang. At kanina sa araw, bandang tanghali, magsyesta ng maikli, ngunit hindi masyadong matagal. Dahil ang maikling pahinga sa araw ang naglalatag ng pundasyon para sa mahimbing na tulog sa gabi. 4 na simpleng hakbang, walang gastos, walang komplikasyon, ngunit maaari nitong ganap na baguhin kung paano kayo matulog. Subukan ninyo ito ngayon dahil alam pa rin ng inyong katawan kung paano magpahinga ng mahimbing. Naghihintay lamang ito na magpadala kayo ng tamang senyales sa tamang oras. Ang pagtulog ay hindi kailanman nawawala. Ito ay umaatras lamang, naghihintay ng tamang sandali para bumalik. At minsan, ang kailangan ninyo ay hindi magdagdag pa, kundi magbawas. Bitiwan ang pag-aalala, bitiwan ang ingay, bitiwan ang liwanag, bitiwan ang pressure na makatulog agad. Dahil ang tulog ay hindi dumarating kapag kayo ay tensyonado at naghihintay. Dumarating ito kapag ang katawan ay nararamdamang ligtas na para magpahinga, sapat ang katahimikan para tumining. Hindi ninyo kailangang kontrolin ang bawat bahagi ng inyong pagtulog. Hindi ninyo kailangang pilitin ang sarili na matulog sa eksaktong minuto. Ang magagawa ninyo ay lumikha ng mga kondisyon. Payagan ito. Magpadala ng mga banayad na senyales upang ang inyong katawan ay natural na makapag-adjust. At kapag ginawa ninyo iyon ng palagian araw-araw, babalik ang tulog. Hindi bigla, ngunit tuloy-tuloy at matatag, tulad ng dati. Maaaring hindi ito magbago sa isang gabi, ngunit sa loob ng ilang araw, maaaring may maramdaman kayong pagbabago. Ang paghinga ay nagiging mas madali. Ang ulo ninyo ay gumaan. Ang pagtulog ay mas dumarating ng banayad. At ang pinakamahalaga, magsisimula kayong maniwala muli na mayroon pa rin kayong kakayahang matulog ng maayos ng natural. Ang aral po dito ay ang pagbabalik sa mahimbing na tulog ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang mabilis na lunas, kundi sa pakikinig at paggalang sa natural na ritmo ng ating katawan. Ang maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago sa ating mga gawi sa araw ay may malaking epekto sa kalidad ng ating pamamahinga sa gabi. Kaya, alin po sa mga gawin na ito ang sisimulan ninyo ngayong gabi? Huwag po kayong mahiyang ibahagi ito sa mga komento sa ibaba dahil ang inyong karanasan ay maaaring maging maliit na liwanag na makakatulong sa iba na malampasan ang isang mahirap na gabi. At kung nakatulong po sa inyo ang video na ito na mas maintindihan ang inyong katawan, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe at i-share ito sa lahat ng inyong mga mahal sa buhay. Marami pa po akong ibabahaging mga banayad na solusyon para sa mga nais mamuhay ng maayos pagkatapos ng edad 60.